Hello guys, so this is my current trade and as of now nagra-run pa rin siya and tinrade ko siya sa live account ko and also sa aking prop firm account which is naipasa ko yung prop firm account ko just today nung nahit ko yung 1:3 nitong trade na to. And now yung live account ko is tinetrade ko siya as of now and gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung mga naging idea ko bakit ko tinrate itong setup na to. So mag-start muna tayo sa higher time frame. So sa higher time frame nakita natin na meron ditong structure na nagkaroon ng break of structure dito. Okay? So this structure, itong recent external high natin. And that's the reason kung bakit bumaba yung price is dahil nagkaroon siya ng liquidity grab and retracement before pushing up. Okay, so basically, dyan naglaro yung trade ko dito sa downtrend na to and tinignan ko siya sa mid time frame. So sa middle time frame natin is nakakita ako dito ng break of structure. Okay, gusto nyo bang burahin ko muna yung ano? Sige, burahin muna natin. Paano ba burahin? Hide? Pwede i-hide na lang siguro. Ay, hindi. Burahin natin. Hindi ako sanay kasi sa tablet. Pero, try natin burahin siya. Community charts. Saan ba yun? Natin? Wala. Ito? Ito? So, di ko makita, no? Huwag na natin burahin. So, ano bang nakita ko dito? So, makikita natin, merong downtrend dito, no? So, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay, so basically, nung nakakita tayo ng break of structure, itong recent sa recent structure na to, no, naghintay lang ako ng retracement para bumalik sa ating Fibonacci ay sa ating golden zone yung price. So dito sa part na to, ito yung part na yan, diyan ako naghintay ng reversal pattern. Okay, so ano ba yung mga nakita ko sa reversal pattern? Okay, so ano natin? So sa reversal pattern natin ay before pala yun, nung nakakita ko ng break of structure dito, dun ko na-identify yung external high natin. Okay, so meron na tayong external high and nagkaroon tayo ng external low nung nagkaroon ng choke dito. Okay, so itong part na to, ito, this is the choke. Meaning, it's reversal time na papunta doon sa golden zone natin. Okay, so nung napunta na siya sa golden zone natin, tinignan natin that day if magkakaroon tayo ng setup. So, baba tayo sa 15 minutes time frame. The day before ako mag-trade nitong trade na to, is nag-trade muna ako kasi tinry ko kung
itong sweep ba na 'to, 'no? So, yung day na 'yan nagkaroon ng sweep dito, 'yan. So, na-sweep ng London session itong Tokyo session. So, nagkaroon ako sa checklist ko, na-checkan ko yung sweep and then nag-touch siya sa supply zone. So, na-identify natin yung supply zone na 'yan, which is itong recent high na 'to before mag-push down. Lahat ng mga recent highs na 'yan, 'yan ay mga supply zone na puwedeng balikan. It's just so happen na sumakto yung golden zone natin dito sa itong supply zone na 'to. 'Yan, yung nakikita niyo na 'yan, ito. Saan? 'To, 'yan. And then diyan ko nakita yung reaction. Naghintay ako if magkakaroon ng change of character diyan. So dito sa day na 'to, ine-expect ko na diyan magkakaroon ng big move pababa. Pero hindi siya nangyari. Tanggalin muna natin Fibonacci retracement natin, which is okay naman na 'yun. Hindi siya nangyari. Actually, nagkaroon siya ng move and naka-hit din tayo ng 1:3 pero hindi ako nag-partial diyan dahil I'm expecting na magkakaroon ng malaking move hanggang dito sa baba. Pero hindi nga siya nangyari. So, ang nangyari bumalik siya sa break even ko. Okay? So, naka-break even ako diyan. So, in-expect ko na kung hindi kasi siya nagkaroon ng aggressive move hanggang ma-break tong recent low natin. So, the next day nakita ko na yung New York session, the recent day is na-break yung recent low ng Tokyo the next day, the recent day. So, kung makikita mo siya sa daily chart, ito, yung candle na yan, itong red na to na nag-touch ng supply zone, itong red candle na yan, is yan yung indication na merong rejection dyan sa supply zone na yan. Kaya ang nangyari sa loob niyan ay ang structure na change of character. So, kung may mga nakikita kayo na rejection candle na daily candle, no? Or bearish engulfing or shooting star, mga sign 'yon ng reversal. So, kailangan mo lang tignan na sa lower time frame ba is may na-break bang structure. So, the next day, ito yung nangyari sa next day, which is nakakita ako dito ng, tingnan natin sa higher time frame ko siya nakita 1 hour yata. Hindi. Ito, ang nangyari dito is, since itong structure na to, sana? Ito, is na-break niya itong recent low, no? So, ito, na-break niya yan dahil candle close below that demand zone, no? Is naging valid na supply zone na po ito. Okay, so supply zone siya. And then, the next day, yung trading day ko is in-expect ko na mag-touch siya dyan before pushing down. So sabi ko, di ba, kailangan natin ng sweep before tayo mag-trade. Pero hindi ko na siya kinailangan dito dahil this is the parang last defense, which is yung supply zone. So, okay lang for me na hindi na magkaroon ng sweep. And ang hinintay ko na lang dyan is nung tumingin ako sa lower time frame is yung change of character nitong low na to. Okay, so pumasok yung London session, walang sweep na nangyari, no? Walang nangyaring sweep dito before pushing aggressively. Pero nakapasok ako sa trade nung
nag-change of character. Yung unang trade ko is this idea. Ayan. Dalawa yung trade ko kasi. So, itong trade na to is just to be safe, no? Kasi since hindi ko na nga kailangan ng sweep, so kailangan ko ng enough room for stop loss, which is itong recent high na ito. Okay? So, wait lang. Okay, so yan yung una kong trade, and then nung nagkaroon ng change of character dito is dyan na ako pumasok ng second trade, which is ang stop loss ko is above this Tokyo session. Okay, so naghintay ako dyan and nagkaroon dito ng break of structure again. So, bakit hindi ako nag-break even dyan kung sinasabi ko na nagbe-break even ako? Dahil malakas na ang last line of defense natin. Itong supply zone na to. Which is ito. Itong structure na to. Okay, since naka-break na siya ng structure to the downward, which is this one. Okay? So, nung bumalik dyan, nagtuloy yung market, nagkaroon ulit ng second break of structure, no? Which is ito na yung next supply zone ko. Na kapag na-break itong structure na to, is wala na yung idea ko, tapos na. Meaning, hindi pala magtutuloy yung market. Pero, since tumuloy-tuloy yung price hanggang kahapon, hanggang kanina, ito siya, yung price. And as of now, ito siya sa London session. Bakit hindi ko, na question is bakit hindi ko in-stop loss dito? Kung naka-break na, bakit hindi ko nilipat yung stop loss ko dyan kung naka-break na to ng structure? No? Kasi sabi natin, itong Tokyo session ay laging sinisweep ng London session. So, yan. That's the reason why. So, ang ano ko dyan is, ang possible kong pwedeng maging lipat ng stop loss ko is this one, this supply zone. This is my internal high na protected, of course. But then si London session is tinap niya ulit yung supply zone na yan. No? Tinap niya ulit yan before continuing to the downward. Again, so ano mangyayari? If ma-break niya itong low na to, no? By the way, itong line na to is indication ko yan ng change of character. So meaning, if ma-break yan ng candle, meaning mataas yung chance na bumagsak pa ulit yung price. Okay? And pag na-break itong recent low na to, itong nilagkakalagay ko lang, sige lagyan na natin ng ma-break siya. If ma-break siya, mataas pa ulit ang probability na mag-trade siya ulit to the downward. And in-expect ko na magkakaroon siya ng pullback dito before pushing down again. Kaya hindi ako kinakabahan kasi naiintindihan ko yung bearish order flow. So, kailan lang mai-invalidate yung trade ko? Ma-invalidate lang siya if ma-break na to, ito na yung recent high ko. Pag na-break yan, tapos na yung idea ng trade na to. Okay? So, delete natin yan. And, yan. So, yun. I'm targeting this external low dahil sa higher time frame is yan yung recent low niya. Okay? So, basically, I'm looking at the higher time frame
and trading in 1-minute time frame. Kaya tayo nakakuha ng idea na 1:11.97. So meaning, if may risk ako na 100, pag nanalo ako, mayroon akong 1,197 USD sa 100 USD na risk ko. So yun lang, ganyan ko sundan yung market. So dyan ko tinitignan kung magtutuloy pa ba yung market or saan ko pwede ilipat yung stop loss ko. And ganun ako mag-manage ng trade. Pero kagabi nga, hindi ko nilagay yung break even ko dito, hindi ko nilagay dyan. Dahil magbe-break even lang ako kapag ka nasa baba na ng kasi ayoko na ma-stop out agad in case na bumalik dito sa supply zone na to. So ganun din naman, alam mo naman na yung idea and mataas yung chance mo dahil meron ng change of character dito. Okay, so yun lang. Sana nakatulong tong analysis ko sa'yo. And hopefully magamit mo for the next trades yung ganitong setup and matutulungan ka nito sa pagbasa ng prop firm.